Good morning, class. So, our topic for today is for you to solve rational equation. So, before that, let's have our motivation. What do you think is this road sign mean? Nakikita niyo na ba yan sa mga kalsada, class? Sa mga highway, sa mga city? So, to determine the road sign on the picture, let's match it. Let's match the expression on column A to its LCD in column B. So, makikita niyo sa column A, puro mga fraction. At kung mapapansin niyo, magkakaiba yung kanilang denominator. So, tandaan nyo, class, kapag we subtract, we add fractions, kailangan parehas sila ng denominator. So, we will find the LCD, no, yung least common denominator, para sa mga nasa column A at hahanapin natin siya sa column B. So, ano sa tingin nyo ang sagot? Sa number 1. Ano ang common denominator para sa 5b squared and 10a cubed? Ang sagot sa 1 ay letter U. Okay. Letter U. Paano naging U? So, 5b squared tsaka 10a cube b. Dito, class, ililista lang natin yung kanyang mga factors. Paano ba nagkaroon ng 5b squared? So, ito siya, 5 times b times b. No? 5b squared ang kalalabasan. Paano ba nagkaroon ng 10a cube? Ang kanyang prime factors ay 5 times 2 times a times a times a times b. Yan. Para magkaroon ng 10a cube b. Tama? Ngayon, kapag naghahanap tayo ng LCD, kailangan lang natin pagsama-samahin, no? I-combine yung mga factors nung parehong term, parehong expression na yan, yung parehong denominator na yan. So, paano ginagawa yan? Kapag may magkapareho, i-copy nyo lang as 1. So, may parehong 5, kaya may 5. Then, yung isa may 2. So, isasama natin yun. Ito, yung 2. Tapos, may parehong B. Yan, may parehong B yan mamaya. So, ito yung may mga naiwan. Ito yung walang mga kapareho. So, ito na. Isulat na natin. So, para sa A, lahat ng A ay makokopya. Dahil nga ang goal natin ay pagsamahin yung mga factors ng dalawa. Kapag may pareho, count as 1 natin yun. Kaya ganito. Then, yung parehong B, yung may bilog, count as 1. At mayroon pang naiwan na isang B. Yan. Then, pagtatimes natin yan. 5 times 2 ay 10. Times A times A times A. Tatlong A, which means A cube. And then B times B, which is B squared. Kaya 10A cube B squared. Ngayon, ang shortcut dyan no sir, titignan nyo kung parehas yung sa number muna, 5 at 10. Parehas silang multiples ng 5. So, kapag ganun parehas sila ng multiples ng 5, or any number na kapag parehas multiples, no? Multiples nila pareho yung isa't isa. Kumbaga, madadaanan kapag nag-skip counting kayo.
kopyahin niyo lang yung mas malaking number. Kagaya diyan, 5, 10. So, 10 yung sa number. Tapos, pagdating naman sa mga letters, sa mga variable, edi pipiliin nyo lamang yung may mas malaking exponent. Then, kagaya nga sabi ko na kailangan kasama lahat ng factors. Sa taas, walang a doon sa 5b squared. Sa 10a cube, b, merong a. So, pipili lang natin yung a cube. Kasi, kailangan yun. Kasi factors siya dun sa isa. Then, sa b squared tsaka b, pipiliin natin yung b squared. Kasi yun ang may higher exponent. So, ganun class. 10a cube b squared. Kaya letter U para sa number 1. Next, number 2. X minus 3 and x plus 2. Ano sa tingin nyo dyan ang LCD niyan? Para sa fraction na x plus 2 over x minus 3 and x minus 3 over x plus 2. Ang kanyang LCD ay letter S. Okay. X minus 3 and x plus 2. Parang kinopya lang, sir, ah. Oh, ganun sadya. Parang pinagsama nyo lang yung dalawa. So, yung isa x minus 3, ang denominator, yung isa x plus 2. So, ano bang factor ng dalawang yan? Wala, yan naman ay naka-simplest form na. Kaya, kopya nyo lang. X minus 3, di x minus 3. X plus 2, di x plus 2. So, sabi nga natin, kapag naghahanap tayo ng LCD, kailangan lang natin pagsamahin yung mga factors ng mga denominators. Kapag may magkapareho, count as 1. Dito wala magkapareho, so wala tayong i-count as 1, kundi pagsasamahin lang natin sila. X minus 3 times x plus 2. Pwede yan magkapalit ng pwesto, no? Kaya ito ang LCD. Letter S. Number 3. X squared minus 16. Ito yung isa yung denominator ng una. Doon naman sa 3x over x squared minus 8x plus 16. Ito ang denominator. Ano kayang LCD niyan? Ang sagot ay, okay, ating isolve. 3. X squared minus 16 and x squared minus 8x plus 16. So, kung makapapansin nyo, itong unang denominator na x squared minus 16, perfect square yung unang term tsaka yung padalawang term. Yung x squared, may square root yan na x. Yung 16, may square root na 4. Ngayon, class, kapag minus sign yung nasa kanyang pagitan, nasa gitna, asahan nyo yan ay sagot sa sum and difference of two squares. So, paano yung ginagawa? So, yung square root of the first term plus minus the square root of the second term. Ano ba ang square root ng 16? Positive 4 tsaka negative 4. Kaya plus minus the square root of the second term. So, ito ang kanyang factors. X plus 4 times x minus 4. Next, sa x squared minus 8x plus 16. Ito ay trinomial. Ito ay sagot sa isang square of binomial. No? At ano yung binomial na yon? So, x squared yung unang term, kaya parehong x yung una. X tsaka x. Then, positive 16 yung huli, yung last term. Negative 8x naman yung second term. So, kapag pinag-times,
dapat positive 16. Kapag pinag-add, negative 8. At, so, ano yun? Dalawang negative 4. Negative 4 times negative 4, positive 16. Pag pinag-plus mo sila, negative 8. So, let's combine our our factors para mahanap si LCD. So, parehas may x minus 4. No? So, count as 1, x minus 4. Then, yung x plus 4 dun sa isa. At yung naiwan, yung nasa taas. At yung naiwan na x minus 4. Ayan. So, dalawang x minus 4 at isang x plus 4. Kung mapansin nyo, wala naman yan dito sa pamimilian. Pero, sabi nga natin, meron tayong dalawang x minus 4. So, it can be written as x minus 4 squared times x, yung naiwan na x plus 4. Ayun. So, ayan. Maalin sa dalawa ang form ng LCD na isusulat ninyo? Na? Pwedeng itong tatlong factor na to. Pwede rin itong naka-squared. So, letter E, number 3. Yan. So, alam niyo ba kung ano yung meaning ng sign na to? Ng road sign na yan? Tapusin na natin. Number 4, x squared minus 6x. Yung denominator nung isa, yung unang fraction, x squared minus 6x. Tapos yung sa padalawang fraction, ito ay 0, ito ay 2, ito ay negative 3. Doon sa padalawang fraction, merong x. At sa patatlong fraction ay x minus 6. X minus 6. So, ano ang mga factors niyan? X squared minus 6x, dalawang term, parehong may x. Yun yung common sa kanya. Yun ang kanya common monomial factor, x. Then, times x squared divide x, we have x. Negative 6x divide x, negative 6. So, ayan. Ito ang kanyang factors. So, si x, x lang. Si x minus 6, x minus 6 lang. Wala na naman silang ibang factor. Then, let's copy the common factors to all the denominators. So, pag samasamahin lang natin, kaya x times x minus 6. Ayun. Ito na ang kanyang LCD. Letter P. Ayan. So, ang hindi na lang natin nasagot ay letter D. Ayan. So, para ipaliwanag kung bakit naging ganito yung LCD kung bakit naging x minus 4, x plus 3, x. Okay, para sa denominator sa number 5, yung LCD para sa denominator sa number 5. Number 5, ito ang kanyang LCD. Ito yung kanyang mga denominator, x squared minus x minus 12 and x squared plus 4x plus 3.
Ayan. So, ang factor ng x squared minus x minus 12, kapag, so alam natin para makuha ng x squared, dalawang x. Lagi yon. Tapos, yung mga kasama niya is, kapag pinag-times, negative 12. Kapag pinag-add, negative 1. Kasi, negative 1 itong nasa unahan ng x. At yun ay, negative 4 and positive 3. No? Kasi, 4 times 3, negative 4 times 3, negative 12, negative 4 plus 3, negative 1. Dito naman sa x squared plus 4x plus 3, ang factor naman yan ay x, dalawang x para sa x squared. Then, kapag pinag-times 3, kapag pinag-plus, positive 4. At yun ay plus 3 and plus 1. Positive 3 and positive 1. Now, pagsamahin na natin yung mga factors. So, x minus 4. Then, may common na x plus 3. At yung naiwan na x plus 1. So, x minus 4. Itong common na x plus 3. Tsaka yung x plus 1. Pwede yan magkapalit-palit ng pwesto, class. Basta alam natin yung may x minus 4, x plus 3, and x plus 1. Ayun, letter D. So, ang meaning ng road sign na ito ay use PEDC or use pedestrian crossing. So, bawal tumawid ang tao. Dapat doon ka tumawid sa tamang tawiran. Sa pedestrian lane. So, yun. Yun ang paghahanap ng LCD. Gagamitin natin yan dito sa pag-solve ng rational equation. Ito ang mga steps na kailangan. So, find the LCD. Then, multiply both sides of the equation by its LCD. Then, apply the distributive property, then simplify. Find all possible values of x. And check each value by substituting into the original equation and reject any extraneous roots. Pag sinabing extraneous root, class, extraneous root, the value of x or the solve root which do not satisfy the equation. Meaning, kapag hindi niya na-satisfy yung equation, hindi siya root noong equation na yon. Thus, not a root. Ayan. Kumbaga, hindi siya value ng x para dun sa equation na yun. So, kung mapapansin nyo, 1 to 5 tong steps. Ito din yung steps dun sa napanood nyo sa YouTube. Dun lang class ay yung sa nasa module, mas maano lang siya. Mas detailed. Na-screenshot ko ba yun? Hindi yata. No, basta send ko na lang din yung picture na yon.
Parehas lang yun, class. Ito lang, mas detailed dito kung paano ginagawa yung pag-solve ng rational equation. Parang ang nakalagay dun is, ito lang tatlo. Find the LCD, multiply both side by the LCD, then find the values of x, then check. Or ito nga lang atang multiply both side by the LCD, tapos check na agad. Sige, mag-example na tayo. Example number 1. So, solution. Step 1. Find the LCD. So, ito yung mga denominator natin. X squared minus 25, x plus 5, and x minus 5. So, para makakuha ka ng x squared minus 25, kagaya ito is sum and difference of two squares din. So, perfect square yung padalawang term, tapos minus yung nasa pagitan nila. Kaya ito ay x plus minus the square root of 25, which is 5. Then, x plus 5, ang factor nitong x plus 5. Then, x minus 5 yung factor nung x minus 5. Then, we will combine all the factors. So, similar si x plus 5 tsaka si x minus 5. So, iyan ang factors noon. Yan ang LCD nitong equation na to. So, lahat to class mapa left side ng equal sign. Kahanapan ng LCD. Okay. So, ito na ang LCD. X plus 5 times x minus 5. Next. Step 2. Multiply both sides of the equation by its LCD. So, step 2. So, class, para hindi na kayo, sige, copyhin ko muna yung given. X over 3 minus x minus 3 over x squared minus 25 plus 1 over x plus 5 is equal to 1 over x minus 5. Ayan. Kapag mag-multiply na kayo ng LCD, kapag nasa step 2 na kayo, pwede ang gawin nyo is yung mga pwede pang yung LCD, yung numerator at denominator na pwede pang i-factor out nyo na bago kayo mag-multiply ng LCD para mas madali nyo makita yung kapag nag-solution kayo. Ang ibig sabihin ng sir, ito isulat nyo siya as x minus 3 over ito yung factor noong x squared minus 25, which is x plus 5 and x minus 5. Yan. Tapos, yung 1 over x plus 5, wala naman yung wala naman yung factor out, kaya copyhin lang natin yan. Pati yung 1 over x minus 5. So, yan na. Ito na yung ating naging bagong equation. So, i-multiply natin dyan yung LCD na x plus 5 over x minus 5. Both side of that equation. So, copyhin ko lang ulit.
Then multiply both sides by the LCD. X plus 5 times x minus 5. X plus 5 times x minus 5. Ayan na. So, di ba kapag nag-change tayo ng unlike denominators to same denominators, ganun ang ginagawa natin. Let's divide and times. Divide sa denominator. Yung LCD, divide sa denominator, times sa numerator. So, x plus 5 times x minus 5 divided by the denominator x plus 5 times x minus 5 is equal to 1. 1 times x minus 3. 1 times the numerator plus x plus 5 times x minus 5 na LCD divided by the denominator na x plus 5. Ang may iwan ay x minus 5 times the numerator na 1. Okay, tapos na tayo sa left side ng equal sign. Doon naman tayo sa right side. LCD x plus 5 times x minus 5 divided by x minus 5. So, nakalimutan ko yung si cancelar din eh. Balik tayo. LCD x plus 5 times x minus 5 divided by the denominator x minus 5. Mawawala yung x minus 5 is equal to, so naiwan yung x plus 5 times numerator 1. No? So, tanda na. Yung pang cancellation, hindi yan nawawala. Nagiging 1 lang yun. Diba, ganito. Ano yun na? X plus 5 times x minus 5 divided by x minus 5. So, x minus 5 divided x minus 5 ay 1. 1 times x plus 5, x plus 5. So, ito yun. X plus 5, tapos times natin sa numerator na 1. Then, let's simplify. 1 times x minus 3, x minus 3. X minus 5 times 1, so positive x minus 5 is equal to x plus 5 times 1, x plus 5. Yan, meron na tayong na simplify na natin. No, nagawa na natin yung step 2, nakapag-multiply na tayo ng both side. Step 3, nakapag-simplify na tayo. No, yung apply the distributive property, yun din yung multiplying both sides of the equation. Step 4 na tayo, find all the possible values of x. Kumbaga dito, step 2 hanggang step 2 to step 4 na ang ginagawa natin. Yan. Ito na. Hahanapin na natin yung value ng x. Paano yun? Pagsasama-samahin lang natin yung variable, yung may mga x sa iisang side ng equal sign. Tapos yung mga numbers, ililipat natin sa kabila. So, ang gawin lang natin is i-locate lang lagi natin kung saan magiging positive yung x. No? Kung saan magiging positive yung x. So, dalawa yung x dito na nasa kaliwa. Ito na lang yung nasa kanan ng ilipat natin sa kaliwa. So, x plus x, no? Ilalagay natin yung mga x sa isang side ng equal sign. Itong x na to, itong x na to. Tapos yung x na ililipat sa kabila magiging negative x. Tapos yung mga number, ililipat naman natin dun sa kabila ng equal sign. So, yung naiwan na 5 na to, naiwan na 5 na yan. Then, itong negative 5,
pag nilipat sa kabila, magiging positive 5. Yung negative 3 kapag nilipat sa kabila, magiging positive 3. Ayan. So, sana hindi kayo nalito kung bakit naging ganun. Once again, ililipat lang yung mga letters sa isang side, yung mga numbers sa isang side, sa kabila ng equal sign. So, x plus x minus x plus x 2x minus x, edi x. 5 plus 5, 10 plus 3, 30. So, x equals 13. Ito na yung sagot ito yung na-find na natin yung value ng x sa step 4. Step 5, check natin kung tama yung nakuha nating value ng x. Kung hindi, i-reject natin yun. Kasi siya yung extraneous root. So, para sa step 5, ilalagay lang natin itong value ng x dun sa unang equation na x minus 3 over x squared minus 25 plus 1 over x plus 5, which is equal to 1 over x minus 5. Then, wherein the value of x is 13. So, 13 minus 3 over 13 squared minus 25 plus 1 over 13 plus 5 is equal to 1 over 13 minus 5. Ang kalalabasan, 13 minus 3 ay 10. 13 squared ay 169 minus 25 plus 1 over 13 plus 5 ay 18 and 13 minus 5 ay 8. Yan. So, 10 over 169 minus 125 minus 25 is 144 plus 1 over 18 is equal to 18. LCD ng 144 tsaka 18 ay 144 kasi multiples ng 18 ang 144. 18, 36, 54, 54 plus 18, 62, ba? 72 plus 18, 90 plus 18, 108 plus 18, 126 plus 18, 144. 8. 18. So, kaya ang LCD ay 144. 144 divided by 144, 1 times 10, 10. 144 divided by 18 is 8 times 1, 8 is equal to 18. So, 10 plus 18 is 18 over 144 is equal to 18. Lowest term ng 18 over 144 ay 18. 18 is equal to 18. Ayun, class. Tama yung nakuha nating value ng x. Ayan, kaya sa mga module nyo, yan ang kinalabasan. No extraneous rule. Okay. Isa pang example. So, x minus 6 over x squared minus 4x minus 12 plus 2 over x plus 2 is equal to 1 over x minus 6. So, solution. Hanapin ulit natin yung LCD para sa x squared minus 4x minus 12.
para sa denominator na x plus 2 at sa denominator na x minus 6. Tanggalin ko muna to. Okay. So, ang factor ng x squared minus 4x minus 12. So, alam natin na parehong x yan, yung una. Kapag pinag-times, negative 12. Kapag pinag-add, negative 4. Yun ay, ano? Negative 6, tsaka positive 2. Negative 6 times positive 2, negative 12. Negative 6 plus 2, negative 4. No? Kapag pinag-times, ang kalalabasan ay yung nasa yung third term. Pag pinag-plus, ang kalalabasan ay yung second term. So, yung x plus 2 yan. Wala na naman yung ibang factor. X minus 6 ay x minus 6. So, let's all combine the factors. So, parehong may x minus 6. Itong una at pangalawa. So, x minus 6. Tsaka yung x plus 2. O, yan lang naman ang mga factors. So, ito na ang LCD. So, step 2 to 4. Step 2 hanggang 4 na ulit ang magagawa natin dito. Yung sa multiply the LCD to the both side of the equation hanggang finding possible values of x. So, ganito ang mangyayari. Yung susulat na lang ulit natin yung given. Pero, kagaya ng nasabi ko kanina, isulat na natin na naka-factor out. X minus 6, yung x squared minus 4x minus 12, isulat na natin yung factor out niya na x minus 6 and x plus 2. Yan, plus 2 over x plus 2. Which is equal to 1 over x minus 6. Yan. Ngayon, i-multiply both side natin yan sa LCD na x minus 6 times x plus 2. X. Sulat ko lang ulit para hindi kayo nalilito kung ano nang nangyayari. Over x. Susulat ko lang ulit yung given na naka-factor out na yung mga may factor out. Plus 2 over x plus 2 is equal to 1 over x minus 6. Ayan. Then, multiply both sides by the LCD na x plus 6 times x minus 2. X. Magkakamali na naman ako ng sulat. Ang LCD natin ay x minus 6 and x plus 2. Nagkabaliktad ang sir. So, class, mag-iingat kayo ha. Kasi kapag once na mali na ang inyong naisulat dyan, ay magkakamali na ang sagot. Okay, dun muna tayo sa left side ng equation ng equal sign. LCD x minus 6 times x plus 2, divide the denominator x minus 6 x times x plus 2, which is, sagot yan ay 1. 1 times x minus 6. So, x 1 times x minus 6 plus x minus 6 LCD x minus 6 times x plus 2, divide the denominator x plus 2. So, ang sagot ay x minus 6 times the numerator 2. Next, LCD x minus 6 times x plus 2, divide denominator x minus 6. Ang sagot ay x plus 2. Nawala lang x minus 6 times the numerator 1.
So 1 times x minus 6 is x minus 6. X times 2, positive x times 2, so positive 2x. No, ito yung applying the distributive property. X times 2, 2x. Negative 6 times 2, negative 12. Okay, tapos tayo sa left side na equal sign. Doon naman tayo sa right side. X times 1, x plus 2 times 1, x plus 2. Kasi x times 1, x. Positive 2 times 1, 2. Then, we will find the value of x. Paano natin gagawin yon? Ilagay lang natin sa isang side ng equal sign yung mga x. Dapat dun sa magpa-positive siya. Alangan namang ilipat natin tong x tsaka yung 2x dun sa kabila, dun sa right side, edi magiging negative yung kalalabasan. Ito na lang nasa left side na x ang ilipat natin sa right side. Tapos tong mga negative 6, negative 12, siya ang mapapalipat sa kabila. So yung x na nandito, tsaka yung 2x na nandito, yung x na nandito ililipat sa kabila, magiging negative x. Itong negative 6, tsaka yung negative 12, ililipat sa kabila ng equal sign. So, copy lang natin yung naiwan na 2. Negative 6, inilipat sa kabila, magiging positive 6. Negative 12, inilipat sa kabila, magiging positive 12. So, x plus 2x minus x. X plus 2x, 3x minus x, 2x. Then, 2 plus 6 plus 12, ang sagot ay 20. Since may kasamang, ayan na, 2x equals 20. Hanapin natin ang value ng x. Since may kasamang 2, kailangan pa nating i-divide both side by 2 para mawala yung para maging x na lang at mahanap natin ang value ng x na yon, which is 20 divided to 10. Yan. Nagawa na natin yung step 2 hanggang 4. Step 5. Check. So natin i-check dun sa given. X minus 6 over x squared minus 4x minus 12. X squared minus 4x minus 12 plus 2 times x plus 2, which is equal to 1 over x minus 6. Ayan. Wherein x equals 10. Okay, papalitan lang natin ng mga 10 yung x. So, 10 minus 6 over 10 squared minus 4 times 10. 12 minus 12 plus 2 over 10 plus 2 is equal to 1 over 10 minus 6. 10 minus 6 ay 4. 10 squared ay 100. Negative 4 times 10 ay negative 40. Minus 12. Plus 2. 10 plus 2 is 12. Over 1. 10 minus 6 is 4. Next. 4 over 100 minus 40, 60. Minus 12, 48. Plus 2 over 12, which is equal to 1/4. Yan. Bunin ko ng mga equal sign dito, baka malito pa kayo. Next. So, 4 over 48 plus 2 over 12, which is equal to 1/4.
So, hindi tayo pwede mag-plus kasi magkaiba. Kaya, hanapin natin ang LCD na 48. 48 divided 48, 1 times 4, 4. 48 divided with 12 is 4 times 2, 8. Is equal to 1, 4. 4 plus 8 is 12 over 48, which is equal to 1, 4. Kapag nilowest term natin to, 12 over 48, ito ay 1, 4. So, 1, 4 is equal to 1, 4. Tama ang ating root na 10. So, yun class. Yun ang sagot. Yan na yung lahat ng step. So, hindi natin magagawa itong performance task kasi ano tayo? Modular. Ito yung practical application, ano? So, paliwanag ko na lang, ano? Mary spent the first 120 miles of her road trip in traffic. When the traffic cleared, she was able to drive twice as fast for the remaining 300 miles. If the total trip took 9